This morning, ito yung ating pag-usapan, no? And let's read together. Sige nga po, sabay-sabay. Empowered to go. Isa pa po? Empowered to go. Okay? Tapos na yung resurrection. And then after the resurrection, ay commission ni Jesus, yung mga disciple. And then after the commissioning is the empowerment. No? Tingnan natin yung chronology, yung pagkakasunod-sunod. No? Jesus died, Jesus rose again from the dead, and then He commissioned the disciples, He ascended to heaven, and then now He's empowering the disciples. Okay? At ang mga disipulo ay mayroong tinatawag na impossible mission. The impossible mission of the disciples. Mamaya malaman natin na bakit impossible. No? Kasi ito nga ang sabi sa tatlong Gospels. And the three Gospels mention the Great Commissions. So actually, there are 4 Great Commissions in the Bible. At sa tinatawag na Synoptic Gospels, ito yung mga Great Commission. And let's read together. Una, Matthew 28:19a. Let's read together. Therefore, go and make disciples of all the nations. Mark 16:15. And then He told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Luke 24:47a. It was also written that this message will be proclaimed in the authority of His name to all the nations. Diniligan ko na ng highlight, no? Sabi nga doon sa unang verse, all the nations. Sa pangalawang verse, go into all the world. Yung pangatlong verse, to all the nations, no? Sa panahon na wala pang kotse, na? At hindi pa mahal ang gasolina, hindi pa ginagamit ang gasolina. Panahon na wala pang eroplano, panahon na wala pang telephone, panahon na wala pang internet, panahon na wala pa yung mga technology na yon, inuutos ng Lord sa mga disciples to preach, to proclaim the gospel to all the nations, to the world. Kaya sabi ko nga sa inyo, impossible mission. Paano yun? How can it be? Paano siya? Ano gagawin nila? Sa panahon nga natin ngayon, pag sinabi sa atin to proclaim the gospel to all the nations or to all the world, siguro isipin nyo agad, Pastor, paano ang budget? Diba? Diba? Mahal na ang pamasahe ngayon sa aeroplano. Oo, mahal na. Paano ang budget? Okay? So, parang impossible mission siya, no? For the disciples to preach the gospel or to proclaim the gospel to the world. Di ba? Jesus' disciples, ito pa yung isang situation nila. Jesus' disciples are ordinary and unschooled people. Sila yung mga hindi nakapag-aral. Kasi mga sila, mangingisda. Ayan, tingnan yung picture. Karamihan sa kanila ay fishermen. Okay? Mga ordinary lang, mga unschooled. At nabanggit din yun sa isang talata in Acts chapter 4 verse 13. At yun nga ang pagkakilala sa kanila ng mga taga-Jerusalem. Let's read nga po, samahan niyo ako. Now when they saw the boldness of Peter and John and realized that they were uneducated and ordinary men, they were amazed and recognized them as companions of Jesus. Sabi sa dilaw, uneducated and ordinary men. Oh, napakalaki ng task. The task is the whole world. And yung inutusan are uneducated and ordinary people.
Imposible nga talaga. Di ba? Napaka-imposible yon. Mga mangingisda lang ito. Mahihirap lang mga ito, pero ang utos ni Jesus, preach the gospel to the whole world. Preach the gospel to all the nations. Alam niyo, to learn another language is hard. Tama po ba, no? To learn another language. Yung mga mahilig magbiyahe rito, yun ang struggle natin, di ba? Bibili tayo, hindi natin alam kung paano natin sasabihin. Punta ka sa Thailand, di halos marunong mag-English yung mga tao. Di ba? Ano na lang, yung sign language. Nung nagpunta ako sa Cambodia at maliligo ako, hindi sila nagamit ng tabo. Hindi sila nagamit ng tabo. Nangingi ako sa Cambodia ng tabo. Sabi ko, tatakbo siya. Balik siya. May dala siya. Suklay. That's how, di ba? Ganon kahirap yung cross-cultural mission. Di ba? At ang kanyang ipapadala ba mga uneducated and ordinary men? Paano nila gagawin yun? Parang mission impossible talaga. And kahit ang Panginoon, Jesus is aware of His disciples' capabilities. No? Alam niya na ang mga ito ay mga ordinaryo lamang at di nakapag-aral. It seems like they are not fit or qualified for the task. No? Kaya tayo tumingin, ano ba yung ipapadala ni Jesus? Mga hindi naman ito nag-aral sa Bible school. Wala naman silang knowledge about cross-cultural mission. Wala silang knowledge about maraming bagay, no? To communicate the gospel. Kaya nga po, ito ang kanyang plano talaga. Jesus' plan of doing His mission is to train those that He calls. Di ba? Meron tayong kasabihan na sabi nga dun sa isang kasabihan na God doesn't call the equipped, He equips the called. Can you say amen to that? No? Hindi yung magagaling ang pinili niya. No? Kundi pinagagaling niya yung mga tinawag niya. Katulad ng mga disipulo niya. Alam natin, educationally, lack sila, pero the Lord equipped them. Paano? Ang sabi dito sa, yung kulay dilaw lang sa verse 13 ng Acts chapter 4, they were amazed and recognized them as companions of Jesus. Dumaan sila ng training kay Jesus. Sa Tagalog, karaniwang tao lamang sila at hindi mataas ang pinag-aralan. Pero ito yung kanilang napansin. Napatid nila sila yung mga kasamahan ni Jesus noon. Okay? Yes, they are uneducated. Yes, they are ordinary. No? Because most of them are fishermen. Pero ito yung maganda. They were equipped by the Lord to become fishers of men. Dahil kasama sila ng Panginoon companions of Jesus. Na? Kaya nga nung lumaki ang pera ng church sa Jerusalem, hindi sila nangahas na sila ang pumunta sa accounting. Pumili sila ng 7 diakono. At ang qualification ng diakono ay person with wisdom. Ang ibig sabihin, may skill. May skill, no? Sang skill. Skill in accounting, in marketing. Kasi pinapakain nila libo-libo Unang tumanggap sa Lord, 3,000, binautismo, 3,000, tapos 5,000, hanggang araw-araw dinaragdag sa kanila. So napakaraming miyembro ng church at napakalaki ng pera, di ba? Kasi katulad ni Barnabas, nag-sakripisyo ng kanyang ari-arian at ang pinagbilang binibigay sa apostle. So they have so many budget at sila walang skill. Kaya sabi na kailangan natin ibigay ito sa 7 merong karunungan tungkol sa accounting. So talagang yun ang limitation ng mga apostle, yung mga unang disipulo ng Panginoon.
Pero pagdating sa pangangaral, no, in preaching, in teaching, sanay sila kay Jesus. Okay? So yun lang alam nila, how to preach, how to share, and also how to pray. Lahat yung natutunan nila kay Jesus. Kaya sabi nila doon sa Acts chapter 6, focus na lang kami sa word and prayer. Hindi namin alam yung bagay na yan. Word and prayer na lang kami. Pero sila pa rin yung pinagkatiwalaan ng Lord to share the gospel to the whole world. Sila pa rin. No? The disciples as companions of Jesus probably means that they were trained by the Lord using what? The on-the-job training or the actual training. No? Alam nyo, ako unang natuto mag-preach not because nakagraduate ako sa Bible school. Kasi una ako nag-preach 16, 17. Ba't ako natuto mag-preach? Napanood ko lang yung pastor ko noon. Yung aking senior pastor noon. Nasa langit na siya ngayon. So, Pastor Ben Vicente. Nasa langit na siya ngayon. Napapanood ko lang siya. Isinasama niya ako lagi. Kanya, Ferdy, sama ka, pupunta ako sa Naik. Magpipreach ako doon. Sama naman ako. Ferdy, sama ka, pupunta ako ng Carmona. Magpipreach ako doon. Sama naman ako. Lagi niya ako isinasama. Hanggang isang beses sabi niya, pwede bang ikaw naman mag-share doon sa church, sa prayer meeting? Sabi ko, ikaw marunong gumawa ng sermon. Hindi, gagawin kita. Ikaw na magdagdag ng ibang laman at mag-preach ka. Doon ako nagsimula mag-preach. Nag-Bible school ba ako? Hindi. Paano ko natuto? Napanood ko lang siya. Ganun din yung mga disipulo. On-the-job training sila, no? Actual training. Nakita nila si Jesus on how to share the gospel. Nakita nila si Jesus on how to teach. At ginaya lang nila. They are what? Companions of Jesus. Bakit malakas ang loob nila? Kasi nagaya nila si Jesus. Okay? Number 2, Jesus' way of doing His mission is to choose the lowly. Talagang paraan ng Panginoon yan. Hindi siya pumili ng mga royal blood. Hindi siya pumili ng mga mataas ang pinag-aralan. Yung mga una niyang mga disipulo, karamihan mahirap. Dahil itong kanyang plano talaga. Sabi sa 1 Corinthians 1:27-29, and let's read together. Sabay-sabay po tayo. Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahina upang hiyain ang malalakas. 28. At pinili ng Diyos ang mga itinuring ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga, kaya walang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Yun yung reason. The reason why He chooses those who are lowly, para walang makapagmayabang. Para walang magsabi na, kaya matagumpay ang gawain din sa akin. Walang ganan. Hello? Hello? Walang pwede magsabi na, kaya maganda gawain namin dahil sa akin. No, wala. Can you say amen to that? Amen. Dahil sa Kanya na kumikilos. Sa Kanya na gumagawa. Amen? Sa Kanya na siyang gumagamit lamang sa atin. At katulad lagi natin sinasabi, God is the main actor. He's the main actor of mission. He's the director of mission. We are just participating to His mission. Tayo nakikibahagi lang. Supporting actor ka lang. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pabida-bida. Supporting actor ka lang. Can we say amen to that? No? Kaya nga, pinili ang mga mahina para lalong mahayag ang kanyang kadakilaan. Sa misyon, hindi ang tao ang ma-highlight ang Panginoong Jesus dahil ang goal ng mission ay ang masamba ang Diyos. Di po ba? Bakit tayo nagmi-mission? For His glory.
for His name to be worshipped. Para siya masamba. Para siya maparangalan. Humahayo tayo sa mga lugar na wala pang pagsamba upang makapag-umpisa ng totoong pagsamba sa Diyos. Ang paghayo natin, ang dahilan ng paghayo natin ay pagsamba. Pangalawa lang ang kaligtasan. Hello? Mission is God-centered and not human-centered. Amen? Anong unang dahilan ba tumahayo? Para sa kalwalhatian niya. Isang malakas na amen. Para doon. Yung kaligtasan ng tao, pangalawa lang. Naintindihan natin? Yung tao maliligtas at pag naligtas siya, sasamba siya sa Diyos. At yun ang dahilan. Bakit tayo mahayo? Hindi siya man-centered. God-centered. Worship is, sabi ni John Piper, worship is ultimate, not missions. Because God is ultimate, not man. Isa nga pong amen doon. Ang Diyos ang pinakamahalaga. Pangatlo, Jesus' way of doing mission is to empower the sent one. Okay? Bakit mahina ang kanyang pinili? For Him to empower them. For Him to give them abilities. For Him to enable them. Paano? Sabi sa John chapter 20, 21 to 22, and let's read together, samahan niyo ako. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Kanina, we read the three Great Commissions in the three synoptic Gospels, di ba? No? Matthew, Mark, Luke. And now, we're here in John. And this is the Great Commission in John. Ito yung Great Commission sa John. Sa Acts, ang Great Commission ay Acts 1:8. Pero dito sa John, ang Great Commission ay John 20:21. Okay, sige. Let's read again. 1, 2, ready, begin. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumasa inyo ang kapayapaan, kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Itong ibig sabihin, mga kapatid, ang plano talaga ng Diyos, kaya binanggit siya sa lahat ng ebanghelyo at binanggit sa gawa, ang church humayo. Bakit binabanggit lagi? Ba't walang mintis? Walang mintis. Punta ka sa Mateo, sinusugo kayo. Punta ka sa Marcos, isinusugo kayo. Pumunta ka sa Lucas, I send you. I send you. Punta ka sa John. Hindi, sabi niya, I'm sending you. Punta ka sa Acts 1:8. You will be my witnesses. Walang mintis, ibig sabihin, yun talaga ang ating identity. We are sent ones. Sabi mo sa katabi mo, you are sent one. Alam mo ibig sabihin ng sent one? Ano ang ibang tawag sa sent one? Ha? Alam niyo pa ano? Apostol. Sige, tawagan mo yung katabi mo. Apostle Joy. We are apostles. We are sent ones. Hello? Hindi siya posisyon. Apostle is not a position. Ginagawa ng ibang position siya eh. Apostleship is what? A duty. Church duty. Church identity. Kaya nga tama yung sinasabing apostolic church. Church is doing the mission of God. Amen? At namin, ang mission ay iba-iba. Hindi lang preaching. Even in your workplace, you can be His apostle. Even in your workplace, you can be a salt and light in your workplace. Can you say amen to that? In your school, no? Yung mga graduate,
yung mga pagbalik-baliktoryan ka, hindi ka naging apostle. Pero if you finish well, then you become what? Light of this world. Can you say amen to that? Hindi lang preaching the gospel. No? We can bring the good news in some other ways. As believer. As Jesus follower. Sabi sa verse 22, pagkatapos silang isugo, pagdating sa verse 22, basahin natin sabay-sabay. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Pagdating sa John, sa Luke, magkahiwalay. Binigay muna ang Great Commission and then the Pentecost. Sa John, pagkasugo, right after, binigyan ng banal na Espiritu. Ito yung Pentecost in John. Ang tawag na Johannine Pentecost. Tinanggap agad nila ang kapangyarihan right after Jesus sending them to the world. Ganito palagi ang sequence, no? Sa fruitful mission. Kapag may pagsusugo, meron ding empowerment ng Holy Spirit. The power. Verse 47, tingnan natin itong mga halimbawa nito. Luke 24:47 to 49. Let's read together. At dapat ipangaral sa buong mundo mula sa Jerusalem na sa pamagitan niya ipatatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kayo nga ang mga saksi sa mga bagay na ito. And then verse 49, sabay-sabay po, isusugo ko sa inyo ang banal na Espiritu ipinangako ng Ama, kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. Amen? Kapag nagsusugo siya, laging kasunod, empowerment. Pagpupuspos ng banal na Espiritu. Acts 1:8. And let's read together. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Alam niyo mga kapatid, tunay na dapat matanggap ang pagpapalakas ng Panginoon sa atin. Nung bata akong pastor, akala ko pag mag-preach siya, okay na. Muha ka ng sermon, preach ka, okay na. Maganda pagkagawa mo, okay na yan. Okay? Lagyan pa ng ibang gimmick, okay na yan. Pero hindi. It's all about the power of the Holy Spirit. It's all about the Spirit is working in you and working through you. You say amen to that? Minsan simple lang. Pero iba ang dating, mayroong transformation. Tama? Minsan hindi mo kailangang ipagsigawan lahat. Bakit? Kasi hindi naman yung ginawa mo kundi ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Kaya napakahalaga ng kapangyarihan na nagbumula sa banal na Espiritu. Ang Holy Spirit or the power sa Greek word ay dunamis. No? Dito galing yung salitang dynamite. Okay? Kaya sa paghayo, hindi tayo nagsosolo. No? Hindi tayo solo flight ng mga sent one. We are not Rambo. Si Rambo, no? Kayang pumatay ng isang batalyon. Hindi tayo mga nagsosolo. No? Dahil palagi natin kasama ang Banal na Espiritu, ang kapangyarihan. Hindi din problema kung walang pinag-aralan o ordinaryo at mahirap lang dahil hindi naman talaga tayo, kundi Diyos mismo ang gumagawa sa misyon sa pamagitan ng Banal na Espiritu na gumagawa sa atin. Now, the question is, do you have any reason not to go? Not to join the mission? Not to be a channel of blessing to many? Meron pa bang reason? Wala na. Because Jesus equips,
Jesus empowers those He calls to witness for His name. Amen? Meron siya nakalaang kapangyarihan para sa sinumang nais sumama sa paghayo, nais magpahayag ng kanyang mabuting balita para sa kanyang kaluwalhatian. Okay? Tayo natin ngayon. Let's all stand. Tayo manalangin sa Panginoon. Aming dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong paalala sa amin sa umagang ito. Na kayo umakyat sa langit pero hindi nyo kami iniwang ulila. Pero kayong pangako, and your promise is to send us your Holy Spirit to empower us, to enable us, to give us gifts that we can use, Lord, for the furtherance of your kingdom and for sharing your good news to many through words and deeds. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Kayo ang tunay na gumagawa. Kami mga kasangkapan lang. Panginoon, nandito kami. Katulad ng mga unang mong disipulo, narito kami, isugo mo. Narito kami, Panginoon, isugo mo kami. Isugo mo bawat isa sa amin. At sa aming paghayo, ipagkaloob mo sa aming Panginoon ang iyong kapangyarihan, ang banal na Espiritu. Fill us, Lord, with the Holy Spirit. Fill our hearts and minds. We surrender to you, Lord, our lives. Use us for your glory, for your mission. Salamat po, Panginoon. Salamat po. You did not call the qualified. You qualifies the call. Any one of your children here, Lord, is qualified before your eyes. Because of your grace, because of the power, the Holy Spirit, who can work in us, with us, and through us. Thank you, Lord. And this morning, narito kami, Panginoon, maging bahagi ng iyong missionary people, ng iyong missionary church. Mangyari ang iyong kalooban sa buhay namin. Maging mga asin, maging mga ilaw kami, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin. Marami pong salamat. Marami pa kaming prayers, Lord, and katulad ng mga mag-aaral na nakatapos at tutungtong sa panibagong antas ng kanilang pag-aaral. Lord, matanggap nila yung masaganang provision sa pangalan ni Jesus. Ang mga kapatiran namin na mayroong health issues, mga kapatiran na may edad na, Lord, mga kapatiran namin nagtatrabaho na mayroong direct, Lord, exposure sa sun, Lord, praying for your protection. Strength, health in the name of Jesus. And also, Lord, praying sa mga kapatid namin na sa ibang bansa. Si AJ na nasa Malaysia, anak ni Sister Cha sa Perth, Australia, mag-asawang Eugene at Christina sa Greece, si Christian, Panginoon, sa Diego Garcia,
Sila Eileen na sa Australia. Kasama si Jay. Mga kapatid namin sa Hong Kong. Si Jet, Sarah, nasa Singapore. Lord, ang pag-iingat mo, maranasan nila. Protection mo. Sila, Pao, nasa UK. Ingatan, samahan niyo sila, Panginoon. Mga kapatid sa New Zealand, kapatid sa US, Canada. Lord, may your protection be with them. Your guidance be with them. Salamat po, Panginoon. At mga kapatid na sa ibang bansa, sila Makis, Lord, sa Vietnam. Lord, gabay mo, ipagkaloob sa kanila. Si Brother Yael Gutierrez, si Katkat, si Yael sa Hungary, si Katkat, at ang pamilya niya sa Canada. Nanay Leticia sa Canada, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat nasa lahat ka ng dako. At kayo ang aming mabuting pastor na nag-iingat sa amin. May mga prayer request din about sa amin. Desire sa aming puso, hindi namin nasabi, pero lahat ng iyon ay nalalaman mo, Panginoon. Kayo tumugon sa mga panalangin ito. Dahil sagana ka kung magkaloob, Panginoon. Jehovah Jireh. Dakilang tagapagtuslos sa lahat ng aming kailangan. Kahit po, nagbabago ang panahon, may crisis kami ngayon. Thank you, Lord, because you are the same yesterday, today, and tomorrow. We can trust you, Lord God. Di mo kami iiwan, di mo kami pababayaan. Igawad mo yung mayamang basbas, bendisyon sa amin. Nawa, pakapuspusin kami ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Ipagkaloob lahat ng pagpapalang kailangan namin sa bawat araw. Sa aming trabaho, pag-aaral, tahanan, at sa ibang mga bagay. Pagarian kami na yung kapayapaan ng iyong kagalakan. Iparanas ang iyong pabor sa amin at ang iyong kalapitan. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at ang aming buhay alay sa pagsama. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at ang aming buhay alay sa pagsama. Alay sa pagsama. Alay sa pagsama. Again, pati natin mga kapatid natin. God bless you.